If you are far away from God, if you are at a distance, you cannot hear the heartbeat of God. And it will be very hard for you to discern the will of God sa buhay mo if you are at a distance. Kaya ang gusto ng Panginoon, kapatid, para ma-enjoy po natin yung buhay Kristiyano po natin, no, gusto niya, lumapit ka, yung malapit na malapit. Kasi nandiyan na yung Panginoon, nag-initiate na siya. Ngayon, kung merong 100 steps between you and God, just take the first step and God will do the rest. Tatakbuhin ka ng Panginoon dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Praise God, purihin ang Panginoon. Minsan pa nga po mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Pwede ba kapatid yung palakpak na para sa Diyos? No? Hindi yung para sa tao, kundi yung para sa Diyos. Ibigay po natin yung pinakamainam, lalo na po pagka ito po ay para sa Panginoon. Amen, praise God. So, I'm so excited po na magbahagi ng salita ng Panginoon. And sa mga bago pa lamang po na hindi pa ako nakikilala, ako po si Kuya Dreb. At ako po yung leader ng mga naggagawa puhang katatayan po. No? Ako po yung leader ng 3D. Yes po mga kapatid, wala pong pangit na anak ang Diyos. Kung may, ba't yung iba parang ayaw mag-amen? Parang duda yung iba, yung may mga asawa. Pagka nakita mo pangit yan, kapatid, hindi yan anak ng Diyos. Amen po. Sige po, tignan mo po yung mga katabi natin, yung mga katatayan, tignan mo. Huwag nyo tawanan, tignan nyo lang, tignan nyo. Parang nakaka-insulto yung tawa no? Pero tignan nyo mga kapatid. Naggagandahang lalaki because presence of God inside. Na ngayon po, kasama natin ang Panginoon sa umagang ito. And I just want to congratulate each and every one of us. Ngayon po, ikalawang linggo ng huling buwan ng 2024. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Congratulations mga kapatid. Alam ko marami po tayong mga pinagdaanan, hindi po naging madali yung 2024. And yung 2023, sabi ng iba, napakahaba daw po. Excuse me. Pero yung 2024, sa totoo lang, ewan ko kung makaka-relate kayo, para sa akin yung 2024 parang pinagpag lang. Amen po. Parang ganun lang kabilis na natapos ang taon. Akala ko nung 2023, matindi na yung pagsubok na pinagdaanan ko, pero mas may matindi pa palang paghampas pagdating po ng 2024. But you know what? To God be the glory, dahil sa biyaya ng Panginoon, narito ka ngayon. And it's all by the grace of God na nakakatayo po tayo sa harapan ng Panginoon. Can you imagine, kapatid, sa kalagitnaan po ng taon, marami po sa atin dito, medyo nagpahinga, medyo naglaylo, medyo nag-doubt sa kanilang pananampalataya, but the good thing is nandito ka ngayon. Amen po ba? Maging sa mga kapatid natin na naka-tune in online, congratulations kapatid dahil nandito na tayo sa last page po ng taong ito at purihin ang Panginoon dahil tunay nga na may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Praise God. At hindi ko na nga po patatagalin pa kapatid. No, dako na po tayo sa Word of God. Pasensya na po, may konting ubo lang po. Dako na po tayo sa Word of God. Amen. Praise God. Ito ay pinamagatan ko pong at a distance. Sige po. Ang salita ng Panginoon, pinagmagatan ko siyang at a distance. Ngayon po mga kapatid, pag narinig natin yung at a distance, kung minsan ang pumapasok agad sa isip natin, ito para to sa mga hindi mananampalataya. Ito para to sa mga hindi Kristiyano or wala pang relasyon sa Panginoon. Which is tama naman po. Totoo po na ito po ay para sa mga hindi mananampalataya. But you know what kapatid, para din po ito sa ating lahat na ang tagal na natin nakakilala sa Panginoon, ang tagal na nating sumasampalataya, at naglilingkod sa Panginoon, but yet we remains at a distance. So paano ko nga ba nasabi? And by the way, bago po ako dumako sa main sa mga verses po natin, gusto ko lang sabihin kapatid na yung message po natin ngayon, ang objective nito kapatid, hindi po para bigyan ng katanungan or ng doubt yung relational status mo sa Panginoon. Hindi para i-judge yung relational status mo sa Panginoon, kundi bawat isa po sa atin, magkaroon po tayo ng intimacy at makalapit pa po tayo sa Panginoon sa pinakamalapit na posisyon. Amen po ba? So dalangin ko ng bawat isa po sa atin, nakahanda po ang ating mga puso. Amen, praise God. Again, at a distance. Bakit ba at a distance? Maaari lalo tigit sa mga matatagal na rito, sa mga naglilingkod sa Panginoon. You know what kapatid, hindi porkit lagi kang available every Sunday, meron kang midweek service, at the same time meron kang life group at ministry, hindi po nangangahulugan na malapit ka na sa Panginoon. It is possible that you are still at a distance, na nakadistansya pa rin ang puso mo sa Panginoon. Maaari aktibo ka pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, but in reality, hindi man nakikita ng katabi po natin, but in reality, sometimes, alam mo sa sarili mo that you are at a distance. Ngayon po, ayan.
Ayaw niya. Ayan, praise God. Ngayon po, ang sabi po rito sa aking nabasa, sabi, Christian wants to hear God's voice and be led by the Holy Spirit, but they are not willing to pay the price. Yes, kapatid, alam naman po natin na ang Panginoong Hesus, iniwan niya ang kanyang kaharian at bumaba para makipagrelasyon at makipag-communion sa atin. Pero ang nakakalungkot, tayo na naririto na nandyan na ang Panginoon, 24/7 available, pero tayo pa po ang umiiwas. No, ang nais ng Panginoon, kapatid, na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Yes, you have to pay the price. Dahil sa paglapit mo sa Panginoon, you have to be intentional. You have to be personal and you have to deny yourself. Ang sabi nga ng Panginoon, whoever wants to follow me, let him deny themselves. No, na kung gusto mo lumapit sa Panginoon, you have to deny yourself, kapatid. Kasi sa totoo lang po, if you are far away from God, if you are at a distance, you cannot hear the heartbeat of God. And it will be very hard for you to discern the will of God sa buhay mo if you are at a distance. Kaya ang gusto ng Panginoon, kapatid, para ma-enjoy po natin yung buhay Kristiyano po natin, no, gusto niya, lumapit ka, yung malapit na malapit. Amen po ba? Again, kapatid, ayan, we have to pray, we have to pay the price. We have to take an effort. Kasi nandiyan na yung Panginoon, nag-initiate na siya. Ngayon, kung merong 100 steps between you and God, just take the first step, and God will do the rest. Tatakbuhin ka ng Panginoon dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Ang nais ng Panginoon makita sa atin, yung desire ng puso natin na gusto mo ba talagang lumapit sa Panginoon? Are you willing to draw closer to God? Kasi hindi po kayang pagtakpan ng mga ministry na meron tayo. No, para sabihin na ito, malalim na to sa Panginoon, ito very close to sa Lord. Hindi po. Again, ang nakakakita, ang nakakatalos lang niya, kapatid, tanging ang Diyos at ikaw mismo sa sarili mo. Kamusta na nga ba yung relationship natin sa Panginoon? Amen po. Praise God. At sabi rin po, Christian may want the blessing of God's kingdom, but remain too distracted to invest time with the King Jesus Christ. We are so excited with the blessings. Lahat naman po tayo. Amen po ba? Parang hindi excited sa blessing. Excited po ba tayo sa blessing? Amen po. Lahat naman po tayo. No, lahat po tayo gustong-gusto natin ng blessing. But the question is, excited ka rin ba sa blessor? Kung minsan gustong-gusto mo yung mga bagay na matatanggap mo, pero hindi ka naman nag-e-invest ng time sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay ng pangangailangan po natin. Amen po ba? Kaya nga, kapatid, sabi tayo, distracted daw tayo to invest time with the King Jesus Christ. Kasi hindi po nangangahulugan na kung porket busy ka sa kingdom, meron ka ng time sa hari. No? We have to pursue our intimacy with the Lord. Dahil po sa pagsunod po natin sa Panginoon, dito po natin mas lalong mararanasan yung kagandahan ng buhay. Amen po. Dito po natin mas mararanasan yung kasaganahan at yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. So ngayon po mga kapatid, just in case na doubt ka pa, hindi naman, malapit ako sa Panginoon. Everyday, nagpipray ako, active ako sa service. Actually, pagod na nga ako. Ang dami kong sacrifices. Ngayon, bigay ko po sa inyo yung 5 indicators that a Christian is at a distance from God. But not limited to, kapatid. Ito lang po yung 5 bagay na sa tingin ko makakatulong para maunawaan at malaman mo kung saan ka nga ba nakaposisyon sa Panginoon. Number 1, keeping a distance from the Bible. Keeping distance from the Bible. Ngayon po mga kapatid, ang sabi po sa kanyang salita sa Matthew chapter 4 verse 4, sabi po rito, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Again, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ngayon, kamusta po tayo? Kasi baka mamaya, kaya mong makasurvive, hindi ka nagbabasa ng Bible, 1 araw, 2 araw, 3 araw, okay lang kahit hindi ka nagbabasa ng Bible. Kasi pag nag-browse ka naman sa Facebook, may mga verse naman dun eh. Kung yun sa tingin mo, sapat na yun para masabi na nagbabasa ka ng Bible, kapatid, we have to examine ourselves. Amen po? Kasi it is possible that you are at a distance. Kasi kung paano mo pinapakain yung spiritual being mo, ilang beses po ba tayo kumakain? Yung iba po rito, 5 pa nga eh. Amen po? No, actually 3 beses sa isang araw kumakain po tayo. No, pero kamusta po yung ating mga spiritual being? Gaano po kadalas na pinapakain po natin ang ating mga espiritu? Amen po ba? Kaya kapatid, examine your heart. Kung tayo po hindi po tayo uhaw sa salita ng Panginoon, just pray to God, nabigyan tayo ng desire. And sabi nga po sa Psalms chapter 119:105, your word is the lamp upon my feet
and the light unto my path. Sa madaling sabi, lampara siya kapatid, na sa bawat araw, yung lampara na yan, hindi yan spotlight na pag binuksan mo, kita na lahat. Lampara yan because in every step of the way, gina-guide ka ng salita ng Panginoon. Sa bawat paghakbang mo, nakadepende ka sa sinasabi ng Diyos. Ngayon, kung walang lampara at palakad-lakad ka lang, patuloy ka lang sa buhay, ay hindi ko alam kapatid kung saan ka makakarating. Baka mamaya, bangin na pala yung tinatahak mo, hindi mo pa alam. All of us, we need the Word of God because this is the lamp upon my feet and the light unto our path. Amen po ba? Nakuha po natin. Praise God. Mukhang dito nakukuha na, pero dito, sige po, tsagain pa natin. Amen. So next po tayo, keeping a distance from prayer and worship. Kasi po mga kapatid, baka naman po yung prayer and worship mo nandito lang talaga every Sunday. Kasi ang sarap manalangin pagka marami kang kasama. Ang sarap mag-worship pagka ang dami nyo. Pagka may mga instrument, ang gagaling ng mga tumutugtog. Pero ang tanong ko dito, kamusta po tayo? Yung personal life mo kapatid, pagka ikaw nasa bahay na lang, kamusta po? May time pa ba na i-isolate mo yung sarili mo, luluhod ka sa Panginoon, makikipag-usap ka sa Panginoon at magpupuri at sasamba ka sa Diyos? Meron pa bang mga ganong pagkakataon sa buhay mo? Or malapit na naman yung Sunday service sige, antayin ko na lang. Amen po. Kapatid, no? I-develop po natin yung appetite po natin pagdating po sa panalangin. Kasi a prayerful Christian is a powerful Christian. Ngayon kung sa tingin mo medyo ang hina-hina mo, baka may problema po sa prayer life mo. Hindi sa hinuhusgahan kita. Ikaw nang bahala. I-evaluate mo ngayon yung sarili mo. Saan nga ba ako dito? Amen po ba? Third, keeping a distance from the ministry. Ito po, sorry sa mga matatamaan, pero ganun talaga ang tamaan, wag magagalit. Amen po. Keeping a distance from the ministry. Kasi sa totoo lang kapatid, kung 2 taon, 5 taon, 10 taon ka nang umaaten sa gawain ng Panginoon, pero hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung saan mo ilalagay ang sarili mo. At hanggang ngayon wala ka pa rin engagement, wala ka pa rin involvement sa ministry ng Panginoon, kapatid, examine your heart. Tignan mo yung puso mo. Dahil sa totoo lang kapatid, pagka ikaw malapit ka sa Panginoon, talagang excited kang gawin yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Sino bang makakatanggi sa Panginoon? Na pagka may inutos ang Panginoon, maniwala ka, may kalakip na pangako yan. Amen po ba? Ako po personally, nung ako po yung nakakilala sa Panginoon, talagang kulang na lang, i-share ko lang po, pinagsisiksikan ko talaga yung sarili ko sa lahat ng ministry. Nung nakita ko may naggigitara, tumabi ako, kapatid, turuan mo naman ako niyan. Nung nag-practice po ako maggitara, napansin ko na may problema yung gitara at parang di sumasabay sa boses ko. Sabi ko, pangit siguro yung mga gitara dito sa Saudi. Bitawan ko ngayon, binitawan ko, natuto ako basic. Ngayon sabi ko, drums. Sabi ko, ito, okay to. Pumunta ako ngayon sa drums. Kuya, sabi ko, gusto kong matuto niyan, turuan mo ako niyan. Nag-practice ako. Drums ako. Ngayon yung asawa ko, yung girlfriend ko pa siya noon, ang sabi niya sa akin, kaya ako sa palakpak nga, sintonado ka pa Ngayon gusto mo mag-drums? Sabi ko, oo nga naman. Kung sa pag-intak pa lang, hindi na ako nakakasabay sa palakpak. Bakit lahat sila nauuna ako nauhuli? May problem. Nakita nyo naman, nung sumayaw ako, masyado lang mabilis yung tugtog. Pero ang totoo nun, tiyempo po ako noon, masyado lang mabilis. Amen po. So sa madaling sabi kapatid, pinipilit kong hanapin yung sarili ko kasi yung bottom line, gusto ko makapaglingkod sa Panginoon. And one day, nagtiwala sa akin yung pastor namin, ang sabi niya, Dreb, ako yung pinakabata pero sabi niya, mag-handle ka ng Bible study. Hindi ko na tinanong, bakit sino ba yan? Baka ano bang mga profession yan? Hindi na ako na-intimidate nung sinabi sa akin, mag-handle ng Bible study. Sobrang excited ako kapatid. Kasi sabi ko, finally, makapaglilingkod na ako sa Panginoon. Amen po. Kasi hindi po pwede na naunawaan ko yung ginawa ng Diyos sa cross of Calvary. Hindi yan basta-basta, kapatid, kung pag-aaralan mo yung Bible. Tapos, I will end up na paupo-upo lang, pa-amen-amen lang. Amen. Pagdating ng kantahan, patas-tas lang. Sabi, hindi po pwede to, Lord. Maglilingkod ako sa'yo. Ipapagamit ko yung buhay ko. So sana po tayo, mga kapatid na nandito ngayon, hanapin mo yung sarili mo kung saan ka talaga itinawag ng Panginoon. Kasi hindi po pwedeng hindi Hindi po pwedeng walang panawagan ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Meron at meron yan, kapatid. Kaya nga sabi ko, sobrang natutuwa ako ngayong taon. Marami po, lalo po sa amin, sa 3D, ang dami pong kinausap ang Panginoon. And nag-commit po sila sa Panginoon na maglilingkod sila. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, samantalahin mo na yung pagkakataon dahil hindi natin alam, anytime soon, pwede nang bumalik ang ating Panginoon. Amen po ba?
At sa mga naglilingkod na, sa mga committed na sa kanilang mga ministry, kapatid, huwag naman po sana nating gawing panakip-butas lang ang ministry. Para sabihin na tayo ay talagang ganap na mga Kristiyano, we are the servant of God. When you involve and commit yourself unto the ministry, just give your best shot to the Lord. No? Iparamdam mo naman, kapatid, yung passion mo. Ministry ka nga, hindi ka naman maramdaman. Asa na si ganito? Asa na si ganito? No? Alam niyo yung kapatid, kung minsan para lang masabi na may ministry tayo, but do it well, kapatid. Give your best shot sa Panginoon. Gawin po natin, samantalayin natin yung pagkakataon na makapaglingkod po tayo sa Diyos. Again, we are doing our ministry with one audience. Hindi po yung palakpak ng tao, hindi yung compliment na manggagaling sa mga leaders and pastor. Gawin po natin ito na alam po natin that the Lord is watching over us. Nakikita po tayo ng Panginoon at wala pong tapon sa ating pagpapagal. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Number 4. Keeping a distance from a devotion. Ayan, dito maraming magre-react. Kamusta na po ba yung mga devotion natin? Because when we pray, when we pray to God, we are talking to God. And when we do our devotion, no, dyan po tayo nag-internalize, dyan po tayo nagre-rema, dyan po tayo sinasagot ng Panginoon. Kasi pray ka ng pray eh. Kuya Dre, wala namang sagot. Ang tagal ko na nagpipray. Kinatandaan ko na yung panalangin. Ang tanong, kapatid, nagde-devotion ka ba? Kasi baka nandun yung sagot sa devotion mo eh. Ang problema, puro ka lang, Lord, ganito, puro ka lang tanong, puro ka lang petition sa Panginoon. Sasagutin ka ng Panginoon, try mo mag-devotion, kapatid. Amen po ba? Try po natin mag-devotion. Kaya kung wala ka pang quiet time sa Panginoon, kapatid, hingin po natin sa Panginoon na bigyan tayo ng appetite na makapag-devotion. And number 5, keeping a distance from sharing the gospel. Ito po yung kung saan, ang tagal mo ng Kristiyano, pagka napupunta ka sa group of people, sa office, sa eskwelahan, o kahit na sa bahay, no, hindi, wala ka man lang interest na makipag-usap at ibahagi ang salita ng Panginoon. Sa madaling sabi, hindi ka interesado na pag-usapan ang kaligtasan, pag-usapan yung eternal life, yung eternal value, no, yung forgiveness, yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Parang nandyan ka lang, na hindi pa nila halos hindi alam ng mga kasama mo na Kristiyano ka talaga. Kapatid, let us share the gospel of Christ. Kung talagang naniniwala ka sa sinabi ng Panginoon that I am the way, the truth, and the life, that no one will come to the Father except by me, of course, hindi mo ito i-delay. Ibabahagi mo kasi hindi naman natin alam eh kung hanggang kailan talaga yung hangganan ng ating buhay. Kaya hanggat nakakasama pa natin yung mga tao, lalo tigit yung mga mahal natin sa buhay, share the word of God. Ano naman kung ma-reject ka? Okay lang yun. Ginawa mo yung part mo. Kasi hindi naman talaga ikaw yung kakatagpo sa kanila, ang Panginoon. Ang tanong lang dito, ginagawa mo ba yung part mo? Pinag-e-effortan mo ba? Pinagtsatsagaan mo ba yung mga tao na yan? Amen po ba? Kasi baka mamaya, nag-aaksaya lang ako ng oras dito, nag-aaksaya lang ako ng time, no, nag-aaksaya lang ako ng panahon. Kapatid, share the gospel. Amen po ba doon? Pwede po, parang ayaw. Amen po ba doon, kapatid? Pwede ba nating i-share yung gospel ng Panginoon sa mga offices natin, sa mga office, sa eskwelahan, o lalo tigit sa bahay? Biruin mo, ang tagal na mo nang kasama yung mga kamag-anak mo, yung pamilya mo sa loob ng bahay, sa loob ng square na yon, pero hindi mo na ibabahagi ang salita ng Panginoon. Again, kapatid, examine your heart because maybe you are at a distance. Amen po. So tignan po dyan natin sa 5 bagay na yan, saan nga ba ako rito? Again, ang gusto ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay makalapit po sa Panginoon sa pinakamalapit na posisyon. Because even the Lord, yung distansya ng langit para bumaba at magkatawang tao para abutin ka. Grabe yon, kapatid. At ngayon na nandito na ang Panginoon, hahakbang ka na lang. Hahakbang ka na lang at ang Panginoon nandyan na sa tabi mo. Amen po. Let us draw closer to God. So ngayon po mga kapatid, may ibabahagi po ako sa inyong passage at natitiyak ko na dito po meron po tayong matututunan. Ito po ay makikita. Ito po ay makikita sa Luke chapter 22 verses 54 to 62. Ang sabi po rito, so they arrested him and led him to the high priest's home. Sa madaling sabi, ang Panginoong Jesucristo, meron na siyang warrant of arrest at dadalhin po siya ng mga Hudyo sa high priest para po siya ay hatulan. And Peter followed at, everybody say, at a distance. Nakasunod pa rin naman si Peter, but this time at a distance. The guard lit a fire in the middle of the courtyard and sat around it. And Peter joined them there. A servant girl noticed him in the firelight and began staring at him. Finally, she said, this man was one of Jesus' followers. This one
Sabi, this man was one of Jesus' followers. Ang sabi ni Peter, woman, he said, I don't even know him. Ano sabi niya? I don't even know him. Ngayon, kung alam po natin yung Bible, dito pa lang po, talagang mapapailing ka na. Kasi ang sabi ni Peter, I don't even know him. After a while, someone else looked at him and said, you must be one of them. Ang sabi ni Peter, no, I am not. Amen po ba? And sabi, about an hour later, someone else insisted, this must be one of them because he is a Galilean too. But Peter said, man, I don't know what you are talking about. Hindi ko nalalaman kung ano yung sinasabi mo. And immediately, while he was still speaking, the rooster crowd, at that moment, the Lord turned and looked at Peter. Tumingin ang Panginoon kay Peter. Suddenly, the Lord's words flashed through Peter's mind. Ang sabi rito ng Lord, before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. And Peter left the group or left the courtyard weeping bitterly. Amen po. At bago nangyari ito, kapatid, meron na pong passage, meron na propesya ang Panginoon at the same night. Ang sabi rito, then Jesus said to them, this very night, all of you, lahat kayo will run away and leave me, for the scripture says, God will kill the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. But after I am raised to life, I will go to Galilee ahead of you. Peter spoke up and said to Jesus, I will never leave you even though all the rest do. Grabe si Peter, no? Hindi kita iiwan kahit na lahat sila magtakbuhan. Dito lang ako. Jesus said to Peter, I tell you that before the rooster crows tonight, you will say 3 times that you do not know me. Peter answered, I will never say that, even if I have to die with you. Hindi ko sasabihin yan na ikakaila kita, kahit na magbuwis ako ng buhay. And all the other disciples said the same thing. Amen. So, grabe po, no? Amen po ba? Ganun po tininay ni Peter ang ating Panginoong Jesucristo. Pero tignan po natin, no, bakit nga ba si Peter dumistansya sa Panginoon? Kasi before, no, alam naman po natin, they are working together, they are walking together, ministering together, and sharing good things together. Amen? But this time, sabi po sa kaninang verse, Peter followed at a distance. No, of course, mag-a-agree kayo sa akin because it is very obvious naman. Si Peter sumunod siya at a distance because of fear. Natakot po si Peter. Amen po ba? Amen. At yun po yun ang dahilan kung bakit dumistansya po siya sa Panginoon. No, Peter want to save his own life. Gusto niya pong iligtas yung sarili niya. Sapagkat nung dinakip ang Panginoon, nakita niya yung suffering, yung torture, yung pain na ginawa nila sa Panginoon. Niyurakan, dinuraan, no, grabe yung parusa na ginawa nila sa Panginoon. At nung nakita nga ito ni Peter, talagang dinistansya niya na ang kanyang sarili. Bagamat alam naman po natin na si Peter ay talagang malapit sa Diyos, malapit sa Panginoon. Amen po ba? Ngayon, another question. Kung si Peter natakot, bakit sumunod pa rin siya? Kasi sa totoo lang, yung lahat ng mga disipulo, nagtakbuhan talaga at nagtakasan. Lahat po sila nagsipagtago na, bakit si Peter sumunod pa rin? Ito po assumption ko lang, kapatid. Naniniwala ako na si Peter, meron siyang expectation. No? Dahil nakita ni Peter na ang Panginoong Jesucristo ay mula sa Diyos at Diyos. At kaya niyang gawin ang mga bagay na imposible. Kayang gawin ng Panginoong Jesucristo na magpadala ng mga laksa-laksang anghel. Kaya niyang magpaulan ng apoy kung gugustuhin niya. But this time, kapatid, nabigo si Peter sa kanyang inaasahan. Amen po? At yon ang naging dahilan kung bakit tuluyan na siyang nag-give up sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Praise God. So, himay-himayin po natin. Ano po yung first denial ni Peter? Ang sabi po rito, kapatid, Peter denied knowing Jesus Christ. Anong sabi ni Peter? I don't even know Him. Hindi ko siya nakikilala sa tagal ng kanilang pinagsamahan sa ministeryo, talagang sa mga bagay na ginawa ng Panginoon. Sabi ni Peter, hindi ko siya nakikilala. Sa madaling sabi, wala akong relasyon sa Kanya. Wala kaming ugnayan ng taong yan. Grabe, no? No, pero alam nyo ba, kapatid, maging ang kaaway, ang nais ng kaaway sa bawat isa po sa atin, that we will deny the Lord Jesus Christ, especially yung relationship natin sa Panginoon. You know why? The security of our salvation ay hindi po nakaangkla sa relihiyon, kundi sa relasyon natin sa Panginoon. No? Even though no one can separate us from the love of God, kapatid.
Pero ang nais ng kaaway, na i-deny mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. At itakwil mo ang Panginoon. Dahil kung gagawin mo yung kapatid, doon po maraming Kristiyano, yung nagiging unproductive and unfruitful Christian. Kaya kapatid, panghawakan po natin, bagamat dumaraan tayo sa matinding pagsubok o naramdaman mo na malayo ka sa Panginoon, don't ever deny the Lord Jesus Christ or even your relationship with God. Pwede po ba yon? Amen, praise God. So second denial, Peter denied Jesus Christ by denying his new identity in Christ. Ang sabi po ni Peter, nung sinabi, ikaw yun, kasama ka niya, anong sabi ni Peter? No man, I am not. Baka hindi ako yon. Baka kamukha ko lang. Baka kahawig ko lang. Baka ka-look-alike ko lang. Pero hindi ako yung kasama ng taong yan. Amen po ba? Yun ang sabi ni Peter. Bakit kapatid? Dahil maging ang kaaway, ang gusto ng kaaway, siya po ay naparito upang magnakaw, pumatay at sumira. At ang gusto ng kaaway, kapatid, that you will deny your new identity in Christ. Kasi the moment you accept Jesus Christ as Lord and personal Savior, we are a new creation. Diba? Sabi nga po, the old thing has gone and the new has come. Tayo po ay bagong nilalang na. Hindi na tayo yung dati. We are renewed and restored na po dahil sa biyaya ng Panginoon. And ngayon, aatakihin ng kaaway, sasabihin niya, i-deny mo yung sarili mo. Wala ka naman talagang pagbabago. Hindi ka pa nagbago. Ikaw pa rin yung dati. So anong tendency nito, kapatid? It is possible na bumalik ka sa dati mong buhay. Sa dati mong pagkatao. No, kaya marami sa mga Kristiyano, kung mapapansin nyo, dati talagang naglilingkod sa Panginoon, ang alab-alab pagdating sa kanilang mga ministry. Pero ngayon, pansin mo yung iba sa kanila, bumalik na sa dating buhay. Bakit? Hindi naman sa inuhusgan, pero na-deceive po sila ng kaaway. Kasi ang gusto nga ng kaaway, na i-deny mo yung bagong pagkatao mo sa Panginoon. Eh, don't ever do that, kapatid. Because we are new creation. We are now the sons and daughters of God. We are the children of God, and we are the ambassador of God. Amen po. We are the representative of the living God. Kaya, panghawakan mo yan. No? Si Peter hindi natin mahuhusgahan dahil gawa ng takot eh. At the same time, nakadistansya siya eh. Kaya sabi niya, hindi ako yon, baka kamukha ko lang. Amen po. So sana maging sa atin man, kapatid, ano man ang maging sitwasyon ng buhay, panghawakan mo. Tinubos na ako ni Kristo. At yung buhay ko ngayon ay hindi na buhay na kaya ng dati. Na dating lumalakad ka sa payo ng masama, namumuhay ka sa kasalanan at kadiliman. Ngayon yung buhay mo ngayon, ay para na kay Kristo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Third denial. Peter denied Jesus by denying his personal experience with Him. Ang sabi po sa third denial, ang sabi ni Peter, sabi niya dun sa servant, man, I do not know what you are talking about. Sabi, ikaw yon, taga-Galilee ka. Ikaw yung kasama niya. Sabi niya, man, sorry I don't know what you are talking about. Amen. Pag sinabi kasing taga-Galilean, yes, si Peter po taga-Galilee. Pero pag sinabi pong Galilean, ibig sabihin, nagkasama sila ni Kristo sa Galilee. And most of the miracles na ginawa ng Panginoon, it happened in the Galilee. Amen. Yung first miracle ng Panginoon, He turned the water into wine. It happened in the Galilee. Nung pinagaling niya yung anak ni Jairus, it happened in Galilee. Nung pinagaling niya yung mother-in-law ni Peter, it happened in Galilee. Nung siya po ay pinagaling niya po yung babae na inaagasan for 12 years, nangyari po yun sa Galilee. Nung nagpagaling siya ng mga ketongin, it all happened in Galilee. At ang sabi doon, Jesus calmed the storm on the Sea of Galilee. Jesus walked on the Sea of Galilee. At karamihan po doon, kapatid, nakita at nasaksihan ni Peter. Pero ngayon ang sabi ni Peter, I don't know what you are talking about. Hindi ko nalalaman yung mga bagay na yan. So possible din kaya, kapatid, sa ating mga mananampalataya, kasi naniniwala ako that once in your life, kinatagpo ka ng Panginoon. That once in your life, niligtas ka ng Panginoon. Pinagaling ka, pinroteksyonan ka ng Panginoon. At nag-provide at nag-promote ang Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Don't ever deny your experience with God. Dahil pag ginawa mo yun, kapatid, doon tayo nagiging palalo. Nasasabihin natin, ay, hindi. Kaya nabili ko yan. Kasi hinusayan ko sa trabaho. Matalino ako eh. Mahusay ako eh. Maabilidad ako eh. Madiskarte ako eh. Kaya don't ever deny your experience with God. All things happen because of the grace of God. Yung mga bagay na meron ka ngayon, it is all because of the Lord Jesus Christ na siyang nag-provide ng mga pangangailangan mo. Amen po ba? Dito, I do not know what you are talking about. No, napakabigat at napakasakit po niyan kung atin pong mapakikinggan. Amen. But then again, nangyari po ang lahat ng bagay na yon because Peter is at a distance. Amen po. Kaya kapatid,
No, yung mga bagay na to, no, pwede pong maiwasan. Avoidable po yung mga bagay na yan. But all we have to do, we have to pay the price. Just be in tension with the Lord. Lapit tayo sa Panginoon. Draw closer to God. Hindi ka tatakbuhan ng Panginoon. Meron na bang lumapit sa Panginoon? Paglapit niya, takbo ang Panginoon? Wala. Actually po mga kapatid, sabi ko nga, isang hakbang mo lang. Tatakbuhin ka ng Panginoon at yayakapin ka ng Diyos. Amen po. Kaya huwag kang matakot. Lapit sa Panginoon. Balik lang po tayo sa Diyos. Amen po ba? Amen, praise God. Ngayon, meron po akong ibabahagi po sa inyo mga kapatid. Meron po akong limang puntos na nais ko po na ma-absorb po ng bawat isa po sa atin. Amen. Number one is fear. No? First point po natin, do not let your fear push you away from God. Kasi nakita naman po natin, dahil po sa takot, si Peter po, dumistansya siya sa Panginoon. Amen. That's the very reason kung bakit po siya dumistansya at lumayo sa Panginoon. And it is possible, kapatid, kaya hindi ka makalapit sa Panginoon dahil natatakot ka na pag binigay mo yung sarili mo sa Diyos, pagka nag-commit ka sa Panginoon at inuna mo ang Diyos, natatakot ka sa mga posibleng mangyari sa iyong bukas. No, baka natatakot ka, baka hindi ako makapagtapos ng pag-aaral, kung working student ka man, baka hindi maging progressive yung business na itinayo ko, no, baka magkaroon ako ng problema sa karir ko. But you know what, kapatid, lahat ng yan ay takot lang na binabato po sa atin ng kaaway. But you know what, ang nais ng Panginoon, kapatid, na yung takot na yan, instead na magtulak sa'yo palayo sa Panginoon, yung takot na yan ang magdala sa'yo papalapit sa Panginoon. Amen po ba? Don't let that fear push you away from God. At ang sabi nga po rito sa 2 Timothy, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Ang binigay sa atin ng Panginoon, hindi espiritu ng katakutan, kundi espiritu po ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng karunungan. No, panghawakan po natin yung mga bagay na to. No, and sabi nga po dito, kapatid, sa Psalm 56 verses 3 to 4, but in the day that I am afraid, I lay all my fears before you and trust in you with all my heart. Sa mga panahon na ako ay natatakot, inilalagak ko sa iyo lahat ng aking takot at ako ay nagtitiwala sa iyo ng buong puso. No? What harm could a man bring to me with God on my side? Ano yung magagawa ng sino man, ng mga mortal na tao, kung ang Diyos ay kasama mo at katabi mo? I will not be afraid of what comes. Huwag kang matakot, kapatid, sa mga darating sa hinaharap. Kung ano man yung mga banta ng bukas, huwag mong katakutan. Lumapit ka sa Panginoon at magtapat ka sa Panginoon. Amen po ba? Praise God. So alam naman po natin mga kapatid, no, kung naalala niyo po yung kwento nila Meshach, Shadrach at Abednego, itong tatlong magkakaibigan, nagkaroon po ng batas nung sa panahon po ni Haring Nabukadnezar. At ang sabi ni Haring Nabukadnezar, nagtayo siya ng ribulto. Ang sabi niya, once na marinig niyo yung mga cymbals, yung mga trumpets, yung mga sounds, immediately kinakailangan niyo yumukod at sumamba dito sa ribulto na to. Otherwise, pag hindi niyo ginawa, ipapatapon kayo sa pugon na may naglalagablab na apoy. Amen po ba? At yung tatlong magkakaibigan na to, si Meshach, Abednego at si Shadrach, imbis na sila po ay matakot, ay hindi. Talagang sila ay nagmatigas. Nilagay nila sa puso nila, di bali na kaming ipatapon sa pugon ng apoy, pero hindi kami yuyukod sa mga Diyos-Diyosan o sa ribulto na yan. No? At ano nga pong nangyari, kapatid? Hindi pinigilan ng Diyos yung kaparusahan na inatang sa kanila. Inalaw ng Panginoon na sila po ay itapon sa pugon na may naglalagablab na apoy. But you know what, kapatid, nung sila po ay nasa loob na ng apoy, wala ni isa sa kanila ang nagalusan. Sabi kahit na ang balahibo ng kanilang katawan ay wala pong nasunog. At ito ang matindi, kapatid. Yung tatlong tao na pinasok sa loob ng pugon, naging 4 na. Dahil kasama na nila na lumalakad ang Panginoon. You know what, kapatid? Pagka nilabanan mo yung takot at nagtiwala ka sa Panginoon, naniniwala ako na hindi ka pababayaan ng Diyos. Never pa, kapatid, na nagpabaya ang Panginoon sa mga taong nagtiwala sa Kanya. So cast all your fear to the Lord Jesus Christ. Magtiwala ka, ibigay mo. Lord, natatakot ako, nangangamba ako. Pero dahil sa sinabi mo, susunod ako. Magtitiwala ako sa iyo, kapatid. Hindi mo kayang hawakan yung future mo. Wala dyan yung seguridad. Wala sa trabaho, wala sa negosyo mo. Wala sa abilidad mo, wala sa diskarte mo, wala sa husay mo. Yung kasiguraduhan ng kinabukasan mo, kapatid, tanging sa Panginoon lamang natin matatagpuan. Amen po ba? Lahat ng bagay, tandaan nyo, kapatid, temporary lang. Anytime soon, pwedeng mawala yan. Yung mga pinagkakatiwalaan mo ngayon, hindi po, kapatid, possible pong mawala yan anytime. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang may karapatan kumuha nito. Amen po ba?
Nakakaintindihan po ba, mga kapatid? Amen. Praise God. Second point po natin is expectation. Ang sabi po rito, God's way and plan is far better or greater than your expectation. Bakit po kaya expectation? Gaya ng sabi ko, kapatid, nung si Peter sumusunod siya sa Panginoon, naniniwala siya na baka may gawin pa to. Baka gumawa pa ng himala. Gusto ko pang makakita pa ng mga kagilagilalas na bagay. Susunod ako. Titignan ko. Though hindi na kami magkasama naglalakad, pero susunod ako. No, meron siyang expectation. So ngayon po, kapatid, the question is, what will happen, kapatid, kung meron ka mga expectation na hindi nami-meet o hindi natin natatanggap? Kung minsan nangyayari po yung expectation natin, exactly ganun talaga yung natatanggap natin. Nung nalalangin ako sa Panginoon, ang sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mapapangasawa, katulad ng babaeng yan. Katulad ng babaeng yan. Hindi ko alam kung may asawa o may boyfriend. Sabi ko, katulad ng babaeng yan. After 2 years, sabi ng Panginoon, bakit katulad lang? Ito, sa'yo na. Oh. Amen po ba? Kung minsan, kapatid, ang Panginoon sumasagot, accurately, binibigay niya talaga based sa ating expectation. But what if hindi binigay ng Panginoon yung expectation mo? Ayan. Kasi kung minsan, nililimitahan natin yung kapangyarihan ng Diyos based on your expectation. Nililimitahan natin na hindi naman totoo yung Diyos. Inaasahan ko, ngayong katapusan, meron na eh. Pero bakit parang wala pa? Yung inaasahan ko, yung mga nangako sa akin, sabi ganito. No, anong gagawin natin? You know what, kapatid? Magtiwala tayo sa Panginoon. Trust in the Lord. No, yung expectation natin hindi nakadepende sa gagawin ng Panginoon kasi hindi mo talaga alam. Hindi mo mauunawaan yung kaparaanan ng Diyos. Pero pwede mong panghawakan na merong gagawin na mabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Ang sabi po rito, my soul wait silently for God alone. For my expectation is from Him. Kanino daw yung expectation? Mula po sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa kung anuman, kundi mula sa Panginoon. Kaya nga, kapatid, once na hindi na-meet yung expectation mo, instead na lumayo ka sa Panginoon, instead na itanggi mo ang Panginoon, lalo ka magpuri at sumamba sa Panginoon. Kasi ang sabihin ng Panginoon, kapatid, anak, ayan yung expectation mo, meron ako nakahandang mas maganda sa'yo dyan. Hindi pa ako tapos. At ang ibibigay ko sa'yo, higit pa dyan. Amen po ba? Huwag tayong madismaya pag hindi mo natanggap yung expectation mo. Because God, His thoughts is higher than our thoughts. And His ways is higher than our ways. He is a living God. He is all-powerful God. And He is able. Amen po ba? Ang sabi po rito, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that work in us. Amen po ba? Kayang ibigay, kapatid ng Panginoon, higit pa sa kaya mong isipin. Higit pa sa kayang abutin ng iyong imahinasyon. All you have to do, kapatid, is to trust in the Lord. Yes, Lord, mahirap magtiwala. Pero dahil may expectation ako, hindi ko man na-meet yung inihingi ko, pero naniniwala ako na higit pa dyan ang ibibigay mo. Amen po? Kapatid, wala pang nagtiwala sa Panginoon ang nagsisi sa huli. Amen po ba? Wala pang nagtiwala sa Panginoon at nag-expect sa Panginoon na binigo niya sa bandang huli. Huwag po nating ikahon o limitahan yung kakayanan ng Diyos. Because His plans is higher than our plans. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Higit pa dyan sa inaakala mo. At higit pa sa kayang abutin ng isip po natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Tuloy po tayo. And third point is community. Community, surround yourself with godly people. Si Peter po, nung dumistansya sa Panginoon, gawa ng takot, sabi po doon, nakiupo siya kasama ng mga hindi mananampalataya, ng mga unbelievers. Ngayon, sa akin po, kapatid, pagka ikaw spiritually down ka, pumunta ka sa mga tao na sinasamahan ng Diyos. Pumunta ka sa mga tao na alam mo na talagang may relasyon sa Panginoon. Kasi si Peter, instead na sana, umuwi na lang siya ng bahay, nanalangin sila, nagpalakasan sila. Amen po. Sumunod siya at nakihalubilo pa siya. At siguro yung mga naririnig niya na, talagang Diyos yan, di sana niligtas niya na yung sarili niya, na talaga bang Diyos yan, tignan mo naman itsura niyan. Siguro dahil sa dami ng naririnig niya, talagang umabot na po sa hangganan at sabi ni Peter, eto na, i-deny ko na talaga to. Hindi na talaga to tama. Amen po ba? Kaya piliin mo yung mga tao na makakasama mo. Kahit na marami kang ang kaibigan. Again, hindi ko ginajudge yung mga hindi mananampalataya. Pero kahit na gaano karami yung kaibigan mo, may 10 kang kaibigan, puro hindi mananampalataya, tandaan mo, kapatid, sapat na yung isa na meron ka. Sapat na yung isa na sinasamahan
ng Panginoon. Dahil ang sabi dito, two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. But who to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Kung hindi mananampalataya ang kasama mo, kapatid, sa mga tayo, asahan mo kahit gaano karami yan, kahit kasama mo yan ng matagal na, pagtatawanan ka lang yan at ichichismis ka lang ng mga taong yan. I'm not judging them, kapatid, but I'm telling the reality. Kaya nga piliin mo yung mga tao na makakasama mo. Yung isang tao lang, kapatid, na alam mo, ito, nagtatapat sa Panginoon. One time, dumaan ako sa matinding pagsubok. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya, nagdadrive ako, umiiyak ako. And sabi ko, hindi ko na talaga kaya. Lumapit ako sa mga kapatid, and praise be to God, napaka-responsive po ng mga kapatid natin sa 3D. And lumapit din ako kay Pastor Toki. At ang kagandahan, hindi lang ako basta pinag-pray, hindi lang ako in-advise ni Pastor. Ang sabi niya, Drev, punta ka rito, sasamahan kita. Solusyonan natin yung problema mo. At ganun na nga yun nangyari. On the very next day, nasolusyonan po yung problema ko. Again, kapatid, piliin mo yung mga tao na makakasama mo. At yan yung mga dapat mong i-treasure. May mga pagkakataon sa buhay na sobrang kukulit na, lalo na yung mga leaders. Minsan magchat-chat yan, magpa-follow up yan. Minsan buburahin, hindi pa nasisend. Wag na, ganun din naman, sinson din naman to. Hindi naman din papansinin, wag na lang. Pero minsan naiisip niyan, hindi, sige, follow up ko na. Baka itong huling message na to, makita ko na siya sa live group. Meron din pong mga ganong effort, kapatid. Kaya yung mga taong nangungulit sa inyo, pahalagahan nyo kasi yun yung mga taong totoo nagmamalasakit po sa inyo. Biruin mo, kahit iniiwasan mo na, tinataguan mo pa. Pero pilit ka pa rin inaabot, gusto ka pa rin makasama sa langit. Amen po ba? Dahil gusto niya mabago yung buhay mo. To be honest, yung paglilid ng tao, para sa akin ang hirap eh. Pero sa totoo lang, sulit na sulit dahil ito yung kalooban ng Panginoon. Gawin po natin, kapatid, yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Again, kapatid, napakahalaga po at kung sino po yung mga taong nakakasama natin. Ang sabi po rito, do not be misled. Bad company corrupts good character. Amen po. Kahit gaano kakatino, kapatid, pag sumama ka sa mga tao na alam mong walang pangarap sa buhay, sa mga walang patutunguhan, one day you will find yourself katulad ka na rin nila. Yes. Hindi sa tinatakot ko kayo, kapatid, but I warn you. Piliin nyo yung mga tao na sasamahan nyo. Yung mga tao na handa kang ipanalangin. Hindi yung porkit yung tao na lalapitan natin, yung madaling lapitan, madaling mautangan. Hindi po. Piliin mo yung tao na may malasakit talaga. Yung kaya kang ipanalangin, yung kaya kang i-advise, yung willing na makinig. Amen po ba? Napaka-importante po, kapatid, na kilala po natin yung mga tao na kasama natin. And then again, surround yourself with godly people. Amen po ba? Second to the last, faith. Keep the faith at all time, fix your eyes unto Jesus. Si Peter, sa nakita niya po sa mga nangyayari, sa nakita niyang sitwasyon ng Panginoon, yun po yung naka-apekto sa kanyang pananampalataya. At hindi lang yon, kapatid, maging si Peter, nung lumalakad siya sa dagat, sa tubig, ang sabi, when he saw the wind and he saw the wave, na-disfocus niya, nawala yung paningin niya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po. So anong nangyari? Si Peter dahan-dahang lumubog. But the good thing is, dahil nga sumunod siya sa Panginoon, to the rescue po ang ating Panginoon para isalba siya. Amen po ba? So ganun din po sa atin, mga kapatid. Let us fix our eyes unto God. Na kahit na anong sitwasyon, na kahit na nagkakagulo-gulo na sa paligid natin, focus lang tayo sa Panginoon at panghawakan natin yung pananampalataya na tinanggap natin mula sa Panginoon. Amen po ba? Kasi sa totoo lang, kapatid, ang sabi nga, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Ito yung mga bagay na hindi mo talaga nakikita, natatanaw, nagugunita, pero nagtitiwala ka. Bakit? Diyos ang nagsabi. Amen po ba? Praise God. Sa buhay, hindi mo kailangan malaman ang lahat ng bagay. Kasi pagka pinilit mong alamin ang lahat ng bagay, mai-stress ka lang. Hindi mo kailangan malaman ang lahat ng bagay, ang kailangan mo lang magtiwala at sumampalataya sa Diyos. Pwede po ba yon? Hindi dapat kasi lahat alam mo eh. Para saan pa yung pananampalataya kung nalalaman mo din naman lahat na? Yung mga bagay na unfamiliar sa atin, yan yung mga bagay na panghawakan natin. Pero of course, make sure that it is written in the Bible. It is coming from our God. Amen po ba? Praise God. Purihin ang Panginoon. And sabi nga po rito, no one can please God without faith, for whoever comes to God must have faith that God exists and reward those who seek Him. Sa paglapit mo sa Panginoon, kapatid, tangan-tangan mo ng pananampalataya. Kasi ito madalas nagagawa ng isang Kristiyano. Yes, lumalapit sa Panginoon, nagpe-prayer na. Ang tanong, meron ka bang pananampalataya na yung bagay na yan ay talagang gagawin ng Diyos sa buhay mo?
Naniniwala ka ba talaga na ang Diyos na kinakausap mo ay sadyang buhay? Kasi kapatid, kung talagang nananampalataya ka, makikita yan. Makikita yan kung paano po tayo mamuhay. Amen po ba? Iba yung nananalangin with confidence na talagang, ako lalapit ako sa Panginoon, mananalangin ako. And after mong manalangin, hindi man kaagad sinagot yung panalangin mo, pero makikita sa'yo yung countenance ng Panginoon na na-receive mo na yung kapayapaan mula po sa ating Panginoon. Sabi rito, whoever comes to God must have faith that God exists. No, paniwalaan mo naman kapatid, hindi basta nag-pray ka lang. Amen po ba? Kasi iba yung panalangin na may pananampalataya. And sabi, and reward those who seek Him. Grabe, no? Katatagpuin ka na ng Panginoon sa panalangin mo at i-reward ka pa dahil hinanap mo siya. Sa madaling sabi, kapatid, paglapit mo sa Panginoon, hindi ka uuwi na walang dala. Amen po? Pag nanalangin ka sa Panginoon, maniwala ka at sa hindi, may tatanggapin ka mula sa Diyos. Hindi man sa paraan na gusto mo, pero yung kaparaanan ng Panginoon, panghawakan po natin dahil ito po yung pinakamainam para sa atin. Ito yung mga bagay na to na makabubuti po para sa atin. Amen po ba? Ang sabi, your faith then does not rest on human wisdom but on God's power. No, yung pananampalataya po natin, nakalagak po sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, the question is, gaano mo kakilala ang Diyos at gaano mo kaalam kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos? Most of the time, we used to say, nothing is impossible to God. For Him, nothing is impossible. With God, nothing is impossible. Yes, lagi natin sinasabi, pero ang tanong, kamusta po ba tayo? Bakit parang lahat ng bagay imposible? Amen? Na kasi kung minsan nakakagawian na lang natin eh. Nothing is impossible to God. Pero makikita sa buhay mo, takot na takot kang sumubok. Hindi makita talaga sa iyo yung bagay na sinasabi mo. Kapatid, kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, kung naniniwala ka na walang bagay na imposible sa Diyos, ipakita mo sa iyong mga gawa. Sumunod ka sa Panginoon. Sa totoo lang, sabi ko, imposible na makatayo ako sa harapan dahil hindi naman talaga ako magaling mag-aral, hindi po ako mahusay magsalita. Even before, kilala ko yung sarili ko. Pero dahil sabi ng Panginoon, tumayo ka, magsalita ka, gawin mo, at naniniwala ako na kung ikaw ang nagtuutos sa akin ito, Lord, alam ko nasasamahan mo ko. Huwag mong tignan yung sarili mo na ikaw yung gagawa ng mga bagay-bagay na pinagagawa ng Lord. Dahil pag diyan ka nanahan, kapatid, wala kang maka-accomplish. Gawin mo lang. No? Sinabi ng Panginoon, gagawin ko to. Sinabi ng Diyos eh. Amen po ba? Praise God. Ngayon, last point po tayo. Mabilis ba? Ang sabi po rito, God is omniscient. God is all-knowing God and He loves you even if. Amen. Praise the Lord. God is omniscient God. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay na pwedeng mangyari. Bago pa lang mangyari na i-deny siya ni Peter, sinabi na ng Panginoon before time, sabi niya, Peter, i-deny mo ako ng 3 ulit. Kahit na kinontra siya ni Peter, sabi ng Panginoon, maniwala ka, bago tumilao kang manok, i-deny mo ako ng 3 ulit. Kapatid, alam ng Diyos, yung journey po ng buhay natin as a Christian. Alam ng Panginoon that one day, isang araw sa buhay mo, matitisod ka at babagsak ka. Alam ng Panginoon yan, hindi natin maitatago yan. And alam nyo ba, kapatid, nung 3 beses na dininay ni Peter si Jesus Christ, ang Panginoon tumingin kay Peter. No? Gayahin nyo po, kapatid. Tingnan nyo po yung katabi nyo. Ganito po yung tingin. Sige po, tingnan nyo. Parang hindi si Jesus yung tumingin, ano? Amen. Tingin ni Jesus. Sige po, paramdam lang natin. Tingnan po natin yung katabi natin. Yan. Amen, praise God. Tinignan ng Panginoon. Sabi, nung dininay na siya, Panginoon, hindi para sabihin na, Peter, puro kayabang. Sabi ko naman sa'yo, itatanggi mo ako eh. Puro kasatsat, bubuwis mo yung buhay mo. Kahit na mag-alisan sila, ikaw mananatili ka, asan ka ngayon? Hindi ganon. Hindi ganon yung pagtingin ng Panginoon. Alam mo, nung tumingin ng Panginoon, tumingin ng Diyos ng may compassion. May compassion. Sinasabi ng Panginoon, Peter, sinabi ko na sa'yo na yung bagay na to mangyayari. Amen? Na ako ang Diyos na talos ang lahat ng bagay. I am God who is all-knowing God. At alam ko na magkakamali ka. Ngunit ganun pa man, Peter, gusto kong sabihin sa'yo, mahal na mahal kita. Amen po ba? Mahal na mahal kita at yung paglilingkod mo sa akin, hindi yan masasayang. Dahil simula nang tumanggap ka, simula nang naglingkod ka, kahit na nag-backslide ka, yung mga ginawa mo noon, sabi ng Panginoon, natatandaan ko yan at babalikan kita, Peter, dahil mahal na mahal kita. Amen po ba? Ganon din po sa atin, mga kapatid. Gustong sabihin ng Panginoon, anak, kahit madalas mo akong pinagpapalit, kahit madalas mo akong binabaliwala, kahit na wala kang panahon sa akin, kahit na wala kang oras sa akin, kahit hindi ka nagtitiwala sa akin, gusto kong sabihin sa iyo, anak, mahal na mahal kita, lumapit ka sa akin.
Amen po ba? Bumalik ka dahil i-restore ka ng Panginoon. Kapatid, lumapit tayo sa Diyos. Huwag po natin hayaan yung pagkakataon na tumatagal tayo na hindi tayo nakakalapit sa Diyos. Again, you can still follow the Lord Jesus Christ, but yet you remain at a distance. Ayaw ng Panginoon, kapatid, na tinatanaw mo lang siya. Amen? Huwag ka makontento na, grabe talaga yung ginagawa ng Diyos doon. Oy, grabe yun. Yung kapatid, pinagpala. Grabe yun. Matindi doon. Dito rin, matindi. Ayaw ng Panginoon na audience ka lang. Gusto ng Panginoon, lapit ka sa akin kasi may mga gagawin din ako sa buhay mo eh. May mga bagay din ako ipaparana sa'yo. Dito ka. Ikaw naman. This time, ikaw naman. Ikaw naman yung magpapahayag ng aking kapangyarihan sa pamamagitan ng buhay mo, makikilala ng sambayan, makikilala ng tao na ako ang Diyos na buhay, ang Diyos na tapat at ang Diyos na maaasahan. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, kapatid. Deserve ng Lord lahat ng papuri. At ang sabi rito, and God showed His love for us by sending His only Son. Hindi lang sinabi ng Diyos na mahal kita, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak into the world so that we might have life through Him. This is what love is. It is not that we have loved God, but that He loved us and He sent His Son to be the means by which our sins are forgiven. No, hindi lang basta sinabi ng Panginoon, ikaw mahal kita, I love you anak. No, okay na yon. Hindi. Binigay niya, kapatid, ang sabi nga sa isang verse, while we were yet sinners, He died for us. Hindi niya na hinintay na, ito, pag nagpakabait to, talagang tutubusin ko na to, magpapakamatay ako dito, once na nagpakabait to, pag gumawa na to ng mabuti. Hindi. Sabi, while we were yet sinner, habang makasalanan ka pa, habang lumalakad ka sa payo ng masama, habang ikaw ay nasa kadiliman na, the Lord Jesus Christ took initiative para po abutin ka, kapatid, dahil nakita niya na hindi mo kayang abutin ng langit. Kaya ginawa ng Panginoon, ako nang bahala, para madali na silang makalapit sa akin. Bababa ako, kasi wala pong transportation papuntang langit, kapatid. No, kahit yung mga scientists natin, merong hangganan na hanggang buwan lang. Napakalayo pa ng distansya, ang ginawa ng Panginoon, bababa ako. Kasi pag nandito ako, mas madali silang makakalapit. Amen? Andito ang Diyos sa ating kalagitnaan, kapatid. Lumapit po tayo sa Panginoon ng may pusong mapagpakumbaba. At aminin po natin, Lord, talagang ang layo ko sa iyo, Lord, to be honest. Yes, naglilingkod ako, Lord. Yes, active ako every Sunday service. Midweek service, nandito pa nga ako. Pero alam ko sa sarili ko, Lord, na yung heart ko ang layo sa iyo. Na yung buhay ko, Lord, hindi nagmamatch base sa sinasabi mo. Ang sabi po rito, kapatid, but as for me, how wonderful to be near God, to find protection with the sovereign Lord, and to proclaim all that He has done. But as for me, how wonderful to be near God. Napakaganda, kapatid, yung buhay na malapit sa Panginoon. Yung naglalakad kayo na magkasabay ng Panginoon, na ginagawa mo yung ministry mo kasama ang ating Diyos. Amen po, lapit po tayo sa Panginoon. Surrender everything to God. Sabi ng Panginoon, if you want to follow me, you must deny yourself. Kalimutan mo yung mga pansariling pagnanasa. No, bitawan na natin yan. Lord, ang gusto ko ngayon, Lord, magpagamit sa'yo. Recently, nasa pagsubok ako, merong offer sa akin, ang sabi sa akin, Rev, gusto mong bang mag-abroad ulit? Gusto mong bumalik dito sa Saudi Arabia? Nasa mataas na posisyon siya. Ang sabi niya, bibigyan kita ng ganito, yung sahod mo, yung sahod ko noon, halos dodoblehin daw. Ganun yung amount na in-offer sa akin. But you know what? Sabi ko, yung buhay ko, hindi na para sa pagtatrabaho lang, hindi na para kumita ng pera o magpayaman. Masaya ako sa ginagawa ko, at least man lang. May mga tao na nakakilala sa Panginoon. Merong mga tao na naaabot dahil sa biyaya ng Panginoon. And that is my heart, kapatid, na sana ganun din po tayo, na wag po tayong mag-focus sa mga bagay dito sa lupa. Lahat ng bagay temporal. No one knows kung hanggang kailan ka mag-i-stay dito sa lupa. No, pero habang nandito ka pa, just give your best shot to the Lord. Last verse po tayo, ang sabi po rito. One day spent in your temple is better than 1,000 anywhere else. Again, one day spent in your temple is better than 1,000 anywhere else. I would rather stand at the gate of the house of my God than live in the homes of the wicked. Higit, kapatid, na masaya at masarap po sa presensya ng Panginoon. Hindi pahabaan ng buhay. No, ang tanong dito, gaano mo pinahalagahan ng buhay mo at saan mo ginamit yung buhay mo habang ikaw ay nabubuhay pa? Ito ba ay naging kapakipakinabang sa Diyos?
Again, kapatid, huwag po natin tignan na ito'y kabigatan or it's a burden. Abala sa trabaho yan, abala sa negosyo yan. Pag nag-commit ako, ganito, ganyan, ang dami kong pwedeng ipagpalit. Ang dami kong kinakailangang bitawan. Ang sabi purong kanina, kapatid, sabi, the Lord rewards those who seek Him. Yung mga lumalapit sa Panginoon, pinagpapala niya. At hindi hahayaan ng Panginoon na matatili tayo sa sadlak na kalagayan. May gagawin ng Diyos sa buhay mo, kapatid, at napakaganda ng plano ng Panginoon. Again, let me say this again. His ways is higher than your ways and His thoughts is higher than your thoughts, kapatid. Huwag mong limitahan sa kaya mong unawain yung kakayanan ng Diyos. Hindi natin kayang tuldukan ang mga bagay na kayang gawin ng Diyos. Bawat isa po sa atin, kapatid, walang pinipili at walang sinisino ang Diyos. Ipakita mo lang sa Panginoon, Lord, here I am. Yes, Lord, wala man ako talagang yung mga special talent, pero naniniwala ako, Lord, na meron kang binigay sa akin na pwede kong ipagamit sa iyo. And you know what? Isa po ako doon. Sabi ko, ano bang talent na meron ako? Hindi ko makita yung talento na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. But I'm always praying to God, Lord, ipaunawa mo sa akin yung talento na yan, Lord. At gusto ko, Panginoon, yung buhay ko, hindi masayang. Hindi masayang. Ayoko na dumating sa time na tumanda ako, nagkaedad ako. Sayang, dapat pala nung bata pa lang ako, dapat pala nung malakas pa lang ako, ibinigay ko na yung sarili ko sa Panginoon. Because all of these things, lahat ng bagay na to, kapatid, lilipas. Yung mga katabi po natin, yung karamihan po dyan, magpapaalam na, hindi natin alam kung hanggang kailan. Regardless kung ilang taon ka, ano yung sitwasyon mo, ano yung kondisyon ng kalusugan mo. We don't even know, kapatid. That's why, let me say this again, kapatid, draw closer to God. No, don't settle at a distance. Don't settle at a distance dahil marami pang gagawin ng Diyos sa buhay tayo, Panginoon, sa pinakamalapit na posisyon, Panginoon. Lord, patuloy na pagharian mo ang aming mga buhay, Panginoon. Sa iyo kami magtitiwala, Panginoon. Don't let that fear, Panginoon, push us away from you, Panginoon. But let that fear, Panginoon, push us, Lord, to draw closer to you, Panginoon. To deepen and strengthen our faith, Panginoon. Sapagkat tunay nga, Panginoon, na sa presensya mo, narito ang kapahingahan, narito ang kapayapaan, Panginoon, at nandito ang kasaganahan, Panginoon. Nandito ang katiyakan ng buhay, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. At dumating man yung time, Panginoon, na hindi mangyari ang aming mga inaasahan, let us, Panginoon, to bow down and worship you, Panginoon. Knowing, Panginoon, Lord, na mas may greater things ka pa na ibibigay sa amin, Panginoon. Na may mas higit pa na bagay na ihinanda ka, Panginoon, para sa iyong mga lingkod, Panginoon. Lord, use us for your glory, Panginoon. Yes, Lord, we are down, Panginoon. Sometimes we are stressed and frustrated, Panginoon, sa mga bagay na nangyayari, Panginoon, sa aming paligid. But Lord, teach us, Panginoon. Teach us to trust in you with all our heart, Panginoon, Lord. Patuloy, Lord, na i-bless mo rin, Panginoon, maging yung mga tao, Lord, na nagtsatsaga, Panginoon, Lord, upang kalingahin kami, yakapin kami at akayin kami papalapit sa iyo, Panginoon. Continue to bless them, Panginoon, and use them as a channel of blessing, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo sila, Panginoon, na yung mga nasa follow-up ministry, Panginoon, ay hindi manghinawa, Panginoon, na abutin ng yung mga anak, Panginoon, na nanghihina, Panginoon. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na handang maglingkod, Panginoon. Yung puso na mapagpakumbaba. Yung puso, Lord, na handang subuko, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat, Lord. Strengthen our faith, Panginoon, O Lord. Lord, yung pananampalataya na to, Panginoon, ito po yung maging sandata namin, Panginoon, sa bawat dagok ng aming buhay. Yes, Lord, we cannot comprehend some of the things, Panginoon, na nangyayari, Panginoon, surround us, Lord. But let us trust you, Panginoon, Lord, na may gagawin ka at ang plano mo sa amin ay mabuti, Panginoon. Na may mabuting bagay ka, Panginoon, Lord, na gagawin sa bawat isa, Panginoon. Hayaan mo ng aming mga pananampalataya, Panginoon, Lord, ay makapagbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa iyo, Lord. Yes, Lord, hindi ka patapos, Panginoon. Hindi ka patapos, Panginoon, Lord, sa bawat isa na naririto ngayon, Panginoon. And Lord, thank you so much, Panginoon. Bagamat marami kaming kapalpakan, Panginoon, marami kami, mga Panginoon, ginagawa sa buhay, Lord, na hindi mo nais, Panginoon. Marami po kami, Panginoon, pagkukulang, Panginoon, Lord, at maraming pagkakataon, Lord, na iniisang tabi ka namin, Panginoon, at binabaliwala namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. But yet, Lord, you told us, Lord, that you still love us, Panginoon, na hindi ka nakatingin sa mga pagkakamali at pagkukulang namin sa Panginoon, na hindi mo kinikip yung mga pagkakamali namin, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong mga salita, you will remember our sin no more, Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon Lord, sa pribilehiyo, Panginoon, na makalapit sa iyo, Panginoon. Thank you, Panginoon Lord, na inalaw mo, O Diyos, na ang bawat isa, Panginoon Lord, ay makalapit na malapit sa presensya mo, Panginoon, at maranasan, Panginoon, ang pagpapala mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy, Panginoon Lord, na kami ay magtitiwala sa iyo, Panginoon, at aasa sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, niluluwalhati ka namin, pinupuri at sinasamba, at ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.